What is the most crucial tip for beginners in silk screen printing? Checking ng screens. Kasi sa checking ng screens, alam mo tol, pag nagkakaroon ng problema, maiiwasan naman yun basta i-check mo yung screens, lalo na yung mga pinhole na mayroong na-print na hindi dapat, o basta importante Ano na yung ma-check. pinhole? Yo, what up? Andito kami ngayon sa tarima ko at yun, dahil nga gumawa ako ng vlog kung saan bumuo ako ng sarili kong silk screen printing. Andito ngayon, meron akong mentor, si... Yes, Jeff Manalo. Yo, what's up mga katatak? Yo, Yeah. andito ngayon Dito si kami sa Katatak crib. sa tarima ko. At dahil hindi ko kayang isingit yung ginawa naming training, hindi ko maipapakita sa inyo. Nag-request ako kay Katatak na meron akong 3 tanong para sa kanya na sasagutin niya ngayon dito sa kauna-unahang Q&A ng Mealmind. Hindi ko kung Mealmind podcast na ba to. Basta, ito yung kauna-unahang Q&A ng Mealmind. Siguro pwede na nating umpisahan, no? Oo, pwede na. Tanungin ko na lang ng English, tapos kahit Tagalogin mo na lang din para mas maintindihan ng mga viewers natin. Ito, number 1. What is the most crucial tip for beginners in silk screen printing? Crucial tip. Siguro yung checking ng screens. Kasi sa checking ng screens, alam mo tol, pag nagkakaroon ng problema, maiiwasan naman yun basta i-check mo yung screens, lalo na yung mga pinhole na mayroong na-print na hindi dapat, o basta importante na Ano yung ma-check. pinhole? Di ba minsan yung mga print natin, minsan may butas na hindi naman siya dapat doon. Butas ng pintura. So, Okay, yun yung hindi siya na-check maigi bago siya ihagod. Hindi na-check yung screen na may butas pala. Dapat wala doon yung butas. So, na yun, magiging error siya. Error siya na dapat hindi naman nangyari kung na-check mo ng maigi yung screen. Okay, so yun yung isa sa pinaka-crucial tip Isa talaga. yung sa pinaka-crucial. Kasi ang daming, kahit ako yung mga tao namin, minsan hindi nila na-check. So, dahil hindi nila na-check, nagkakaroon ng problema. Dahil nagkakaroon ng problema, kailangan solusyonan. Imbis na yung trabaho, matapos ka agad. Ngayon, nagkakaroon ka pa ng reject, kailangan mo pang ulitin. Pumapangit yung sa akin. Na-prevent. Kung na-check ng maigi yung screen. Okay, so yun yung isang... yun, checking. Checking talaga. Yun ang pinaka para sa'yo. Para sa akin. Okay, pwede na siguro tayo sa number 2 natin. Okay, sige. Okay. What is the biggest mistake people often make when starting in silk screen printing and how can they avoid it? Okay, sa starting, siguro, sa experience ko, sa dami din ng mga kakilala ko na nagsimula ng silk screen, ang pinaka-problema nila, nag-start sila ng silk screen nang hindi sila ready. Okay, Hindi sila ready sa kung ano ba yung silk screen. Akala nila madali. Tol, pag pinanood mo, ang daling maghagod, ang dali ng mga ginagawa. Pero, pag pinagsama-sama mo yung dyan, ang hirap yun Mahirap yan, oo. Ngayon, para hindi ka magkaroon ng problema na ganyan, dapat paghandaan mo, dapat maging ready ka na talagang mahirap. Applicable pala sa akin yan. Oo, talaga siyang mahirap. Ngayon, kailangan mo lang siyang galingan. Huwag kang sumuko, huwag kang tumigil. Kung may problema, solusyonan mo. Hindi yung, shit, lugi na ako sa silk screen, wala nang kita, walang nagpapagawa. Bakit? Sobrang taas ba ng stress level sa silk screen? Mataas ang stress level kung hindi ka ready. Alam mo, ako kasi tol, ready ako eh. So, lahat ng problema na dumadaan dyan, talagang dumadaan yan. Talagang nandyan yan. Ang problema mo pag hindi mo napaghandaan or hindi ka ready na may ganong problema, yun yung magiging parang na-overwhelm ka, nabibigla ka sa mga nangyayari. Mas maganda, aralin mo na rin talaga. Saka ngayon, gaya mo, ikaw, magsisimula ka. Dapat maging handa ka lang na talagang may problema ka nakakaharapin. Hindi mo mawala yun. Pwede rin siguro ako magbigay ng tip ko kasi may gusto akong part dyan sa sa pagkakaroon ng problema. Okay, sige. Kaya rin talaga
para sa akin, mas gusto kong i-promote sa mga tao na gawin nila yung silk screen printing kung gusto nilang gawin. Kung gusto talaga nilang gawin. Kasi sa totoo tama. lang, lahat naman talaga ng gagawin mo sa buhay, palaging merong problema eh. Palaging Mismo. may challenges. Mismo. Yun nga lang, mas masarap kasing ilaban, mas masarap kasing ituloy kapag Kung gusto mo. Kapag Oo, gusto mo yun. yung ginagawa mo. Pwede, di So, ba? pwede talaga. Oo. Pwede na tayo ngayon sa pangatlong tanong natin. Okay, sige. Okay. Can you share a quick pro tip or technique that experienced silkscreen printers use to achieve outstanding results? Okay, eto tol. Para maka-achieve ka ng outstanding result, kailangan maging kliyente mo yung sarili mo. Alam mo yon. Sipin mo. Kasi yung product na ilalabas mo para sa'yo eh. Oo, para sa'yo. So, ganito. Kung hindi ka na-satisfy sa ginawa mo, ibig sabihin, hindi maganda. Diba? So, kailangan yung sarili mo, masatisfy mo. Kailangan outstanding ka sa sarili mo. Yung tipong yung gawa mo, kung sa'yo ibibigay o ipapagamit, talagang Proud magiging ka. proud ka. Oo, kailangan ganon. Hindi pwede na sa umpisa ka lang yung ang galing-galing nung ano mo tapos hindi pwede nga dapat talaga. Proud ka sa ginagawa mo na kaya mo to, eto ganito yung ginagawa namin. Tapos sa quality kasi dahil ikaw nga yung sarili mo, kliyente mo, okay ganito. Halimbawa may mali. Bakit ba nagkakaroon ng mali na ganyan? Ano bang dapat mong gawin para hindi na maulit yan? So yun lang kailangan mong gawin. Kasi kung ano yung gusto mo, gusto rin ng kliyente yun eh. Kung ano yung gusto mong ibigay sa kliyente, ibigay mo muna sa sarili mo. Yung sarili mo muna yung hayaan mo na alamin yung mismong ano niya, yung mismong Yung satisfaction. yung satisfaction mo sa ginagawa gawa mo, sa ginagawa mo, sa service mo. So, sarili mo yung unang-unang dapat mong nasa-satisfy. Oo, isatisfy mo para maging outstanding yung gawa mo. Kailangan din, hindi po pwedeng mababa yung standards mo. Mismo. Kasi kung mababa yung standards mo, madali kang masatisfy kahit pangit. Di Mismo. gaya ng taasan mo yung standards mo, talagang bawat gawa mo, ipupush mo talaga na quality. I-push mo talaga na quality. Kumbaga, sa'yo pa lang, dapat mo na ma-push na quality to. Halimbawa, sa paghahagod. Ang totoo niyan sa silk screen, ang daming factor. Example lang natin sa paghahagod. Hindi lang siya basta hagod. Hindi lang siya basta ilagay mo yung pintura. Merong tinatawag na mga technique, mga tamang pamamaraan, paano yung magandang paghagod. Pa ng, Unti-unti mong, kung ikaw yung sarili mo yung kliyente mo, unti-unti mong malalaman, iintindihin paano ba ito pinapaganda. Yung hagod ko pala na to. Pag pala ganito yung hagod na ginawa ko, mas maganda pala kumpara dun sa hagod ko kanina. Ganito pala. So, lalabas din siya sa paulit-ulit mong paggawa din. Kailangan i-improve mo yung sarili mo. Masasabi mo ba na okay lang tumanggap ng kliyente habang hindi ka pa ready? Oo, totoo. Okay lang. Okay lang. Kasi tol, ganito. Yung ako kahapon, hindi ako ngayon. Alam mo yon? Yung ako nung isang taon, hindi ako ngayon. Kasi ka araw-araw, gumagaling ka araw-araw. Gumagaling tayo araw-araw. So, yung halimbawa ako, tol, noong 2020, kung noong 2020 yung production ko ngayon ibinigay sa akin, hindi ko siya kaya. Kasi paano ko siyang kakayanin? Hindi naman ako ready para dun. So, yung mga napagdaanan ko na itong mga nakalipas, yan yung resulta nung ngayon ko. Kaya bakit ready ako ngayon, meron? Oo. Kasi kahit nung hindi ka pa ready, sumubok ka na. Sumubok na ako talaga. Kumbaga, kahit na, although may mga mali nun, may mga errors, pero hanggat mapapakiusapan mo yung kliyente, hanggat okay lang naman, basta i-improve mo, basta hindi mo na iulitin. Basta i-improve mo siya. Yun ang sekreto din. Para talagang quality. Talaga, oo. Okay. Sa tingin ko, okay na yun kasi quick lang naman tayo. Hindi sige, naman sige. din. Kung gusto niyo talagang matuto ng mas malalim pa na knowledge sa silk screen printing, may channel si Katatak. Screen Life sa YouTube. Yun, sa YouTube. At nag-o-offer din siya talaga. Pwede ko na bang i-reveal na nag-o-offer ka na ba talaga ng actually, tutorial? ito, siya ang una kong client sa tutorial ng one-on-one. So, di pa talaga ako nag-offer. Pero, pwede message nyo kami. Kasi kung malapit naman kayo, pwede. Kaya mo puntahan. Kaya ko puntahan, pwede. Yun. Kung gusto nyo makapagpaturo kay Katatak, mag-message kayo sa kanya, kayo na mag-usap kung paano yung sistema. Yun, ganun, no? Oo, ganun siya. Okay. So, paano? Thank you, Sige, tol. Thank you, At nakakatuwa kasi pinanunood-nood lang kita. Inaaral-aral ko lang yung mga tinuturo mo sa YouTube. Tapos ngayon, andito ka, kasama kita. Kaya, tapos ngayon, buo na rin yung printing mo. At ikaw pa yung mentor ko. Oo, diba? tol. Ikaw pa yung nagturo sa akin. So, yun.
This is Millmind. What up? Lagi na lang pera yung tinatalakay ko. Magpayaman yun kasi naman talaga yung pakay ko.